Okay. Kasama si Luke sa grasya na binigay ng Panginoon sa kanya. So, si Luke ay isang doktor, beloved physician, sabi sa Colossians 4. Ito. Luke was a native of Antioch. No? Taga-Antioch siya. So, by profession, siya ay isang physician. Okay? At ang may mga findings o may mga sa scholars na painter din siya. Siya yung sa unang century, marami din siyang painting na ginawa. Luke wrote 2 books of the church. So, ito yung Gospel of Luke at saka yung Acts of the Apostles. Siya yung nagsulat nito, nakasama niya si Paul. Okay? So, yan yung pinaka natin, pero pag-uusapan pa natin tungkol kay Luke. Mag-pray muna tayo. Okay. Lord, maraming po salamat, O Lord God, for this time, Lord, for this opportunity, O Lord God, for this privilege, O Lord, to know your word better, O Lord God, na makilala namin si Luke. Na Lord, kayo Lord, ang gumamit Lord ng isang tao, mightily Lord, sa panahon niya. At hanggang sa ngayon, ay nabe-bless pa rin kami Lord sa buhay niya. Maraming salamat O Lord God. Open our ears, spiritual heart O Lord God. And let your Holy Spirit O Lord God flow. Kayo Lord ang magbigay Lord ng mensahe Lord God according to our needs. Alam ninyo Lord ang kondisyon ng aming mga puso O Lord God. Kayo Lord ang magbigay Lord ng message nito. Maraming salamat O Lord God. Thank you Lord God sa gagawin ninyo Lord sa umagang ito. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So ito, both na sulat niya sa Gospel at saka sa Acts of the Apostles ay dedicated to Theophilus. Tinignan nila kung sino si Theophilus talaga. No? Scholars nagsasabi, si Theophilus ay isang Roman official. Meron nagsasabi, isa siyang mayaman na negosyante na nagbibigay ng tulong kila Paul dun sa journey nila. So, yun ang maraming dahil hindi talaga nila alam kung sino si Theophilus. Ang Theophilus kasi ang sabi, God love. So, pwede rin sa lahat ng Kristiyano, yun din ang ina-address niya. Pero ina-address niya talaga kay Theophilus kasi sabi niya, most excellent. Ibig sabihin, tao siya. Di ba? Ina-address niya yung sulat na sa isang tao. Luke's Gospel contain principal transition of life of the Blessed Redeemer. Siya lang ang may detalyadong narrative sa nativity scene. Ang sabi ng mga scholars, nakuha niya mismo kay Mary ang detail. Kasi sobrang detalyado na hindi, kung storya-storya lang, hindi makukuha yung ganun kadetalyado. And the Act of the Apostles, he wrote in Rome. Nung nakakulong na si Paul doon niya na sulat yung Acts of the Apostles. Kaya mapapansin niyo sa Acts of the Apostles, ang narrative ng pagkatapos ng pouring ng Holy Spirit, pagkatapos ng wala na doon sa Jerusalem para palagi na yung journey ni Paul. 'Di ba? Kasi siya yung nagsusulat. Although wala yung pangalan niya, kahit sa Gospel of Luke, wala yung, sabi niya, ito, ako ang writer. Hindi niya sinasabi yun eh. Pero siya yung writer ng dalawa na yon.
look what his utmost constant attendant was constantly capable of giving more and full satisfactory account than the other apostles. Ang masyadong accurate yung pagkasulat niya. Okay? So, kay Luke, yung manner ng pagsusulat niya ng gospel at saka ng Acts of the Apostles ay accurate yung pagkasulat. Okay? Ang objective natin ngayon is to know who Luke was. No? Ano siya as a person and relate tayo ngayon. No? Today, paano tayo makaka-relate kay Luke? No? May 3 areas ng buhay ni Luke na tingnan natin. Luke as an historian, Luke as a doctor, and Luke as a Gentile. Kasi sa 4 na gospel writer, siya lang ang Gentile. Okay? Lahat sila Hudyo. So, tingnan natin yung historian. Okay? Ang sabi sa Luke 1, yan yung account na yung opening ng Luke. Okay? So, sinusulat niya yan kay Theophilus, di ba? Na gusto niyang, ang sinasabi niya dito, hindi siya eyewitness. Hindi siya eyewitness doon sa buhay ni Kristo. Ibig sabihin, hindi siya kasama doon sa mga circle of followers na nung buhay pa si Kristo. Hindi siya kasama doon. So, yung pagkasulat niya ng gospel, ibig sabihin, kinausap niya or sinabi sa kanya or sinalin sa kanya at posible ba yon na sinabi lang sa iyo pero accurate yung pagkasulat? Posible ba yon? Posible? Sino nagsulat ng Genesis? Si Moses. Accurate, no? Pero si Moses is later. Di ba? Paano niya nalaman na detalyado talaga? Dahil Holy Spirit ang nagbibigay. Okay? Ang Holy Spirit ang nagsusulat through them. So talagang detalyado yan. Baga sa ito nga, sa gospel nga ni, as an historian, sinulat niya yung buhay, nag-umpisa siya sa John the Baptist, kay Jesus, yung ministry ni Jesus. After 3 years, or 3.5 years, yung mga apostles niya, yung 12, yung 12, after 3.5 years, sa tingin ninyo, naintindihan na nila talaga yung gospel. Nailagay na talaga nila yung buhay nila doon sa gawain ng Panginoon. Sa tingin ninyo? After 3.5 years, nung kumakain na sila sa upper room, Last Supper, anong pinag-uusapan nila? Ang pinag-uusapan nila, sino yung uupo sa kanan at saka sino yung uupo sa kaliwa. Sa tingin niyo, nakuha na nila? Nakuha na nila? Hindi pa, di ba? Ang kingdom na iniisip nila was a kingdom that will overcome Rome. Hindi nila naiintindihan na yung kingdom na sinasabi ng Panginoon, Jesus, sa kanila, ay ito. Hanggang ngayon, yung church is the kingdom of God. Hanggang ngayon. Ganun kalaki. Sila na nag-iisip sila doon lang sa portion ng time frame nila. Okay? So, pinakita ni Luke sa history, pagkatapos ng gospel, sinulat niya yung Acts of the Apostles, pinakita niya yung moving ng Holy Spirit. At
pinakita niya kung anong pwedeng gawin ng Espiritu Santo sa mga believers pag siya yung gumagawa. Di ba? As an historian, talagang dinitalye ni Luke lahat yon. Inano niya yung Acts of the Apostles. Kaya, yun yung blueprint ng churches na dapat sundan dahil yun na yung talagang nangyari na ginawa ng Holy Spirit. So, sa atin ngayon, we have the privilege na nasa atin ang Holy Spirit. At hindi tayo iniwan na mag-isa. Meron tayong helper, meron tayong counselor, meron tumutulong, di ba? Come alongside sa atin. So, yun yung benefit natin ngayon. As a doctor, ang sabi sa Colossians 4:14, Dear friends, Luke the doctor and Demas send greetings. Sa Colossians, si Paul ang nagsusulat. Ang sinasabi niya, si Luke at saka binabati kayo, nangumusta. Okay? Send greetings. Pinapakita diyan na si Luke ay kasama niya. No? Kasama niya sa kanyang journey. So, nakikita natin na Luke is the only gospel writer that records Jesus' statement of a physician. Sabi, physicians, heal yourself. Yun yung ng physician. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Okay? Yan yung sinabi niya sa mga religious leaders. Sabi ng mga religious leaders sa kanya, kung alam mo lang kung sino yung kasama mo, mga makasalanan yan, sabi niya, kaya nga nandito ako para i-save yung mga nangangailangan. No? Kaya sabi ni Jesus, ang mga sick ang kailangan ng physician. Look as a physician. May isang situation sa isang island na sa voyage nila, sa trip nila, na napunta sila dyan sa isang island. At may sakit. May sakit yung father ng gobernador. So, nung pumunta sila, tinignan ni Luke yung sakit. No? Baga sa binigyan niya ng analysis. Tinigyan niya yung analysis ni Luke, tama. Tama yung Pero after niya binigyan ng analysis yung pinabayaan niya si Paul na pag-pray over yung tatay ng governor at gumaling. Okay? Naging instant ang healing ng tatay ng governor. Pero, hindi doon huminto yung kanilang ministry. Ang susunod na mga verses, marami nang pumunta sa kanila for treatment. Okay? Marami na pumunta. So, ngayon, meron na silang mga pasyente. Okay? May mga pasyente na sila na tinitignan ni Luke at pinagpe-pray ni Paul at meron silang, ang tawag niya ay therapy. Dahil hindi na to instant healing, yung naranasan natin ngayon, no? Gradual healing through medicine, through kung ano yung remedy, okay? So, dito, nakaipon sila ng pondo para sa trip nila. Dahil dun sa binigay sa kanila. No? Naipon nila sa pondo.
Ito yung, malinaw ba? Ito yung trip ni Paul. Malinaw ba? May ilang trip si Paul. First, second, third, at saka yung fourth, yung papunta sa Rome. So, maraming trips ang ginawa ni Paul. Pero sa Acts of the Apostles, hindi lahat ang nakasulat, di ba? Hindi lahat ng trips niya, iilan lang. Kasi yung nakasulat sa Acts of the Apostles, yun lang ang trip nakasama si Luke. Okay? Yun lang ang trip nakasama si Luke. Although ang trip nakasama si Luke yung huli, yung kung saan siya nagsulat na, yung papunta sa Rome, ito na yon. Ito. Yan yung trip nila na pumunta sila sa Rome. So, hindi lahat yan nakasulat sa Acts of the Apostles. Pero may mga portion dyan na nakasulat dahil kinuwento din sa kanya. Pero basically, yan yung trip. So, malaki yung area na na-cover ni Paul dun sa mga trips niya at maraming churches ang na-establish dahil sa missionary work ni Paul. Si Paul ay apostles to the Gentiles. Kaya halos lahat ng Gentile nation na kaya niyang abutin that time, pinuntahan niya. So meron siyang 4 na missionary trip na ginawa. So, Luke as a Gentile. Ang ano ni Luke ay iisang verse sa Bible. Ang basis ng ang pagkuha na Gentile si Luke. Okay? Ito yung verse na yon. Okay? Ang nagsulat niyan, si Paul. Si Paul. Ang sinasabi ni Paul, doon sa 10 and 11, ito ay yung mga kasama ko sa gawain na Jew. Na Jew. Kasi ang sabi niya, only men of circumcision among my fellow workers in the kingdom of God. Ito lang ang mga Hudyo, ang sinasabi niya. Pag bumaba na yung, pag tinignan na ninyo sa 14, nandun na si beloved Luke. Di ba? Ibig sabihin, yung nasa taas, yun yung Jew, yun sa baba, yun yung Gentile. Si Paul ang nagsasabi niyan. So, ang basis ng Gentile si Luke ay iyan. Okay? Yan lang ang nagsasabi na Gentile siya. Although wala talagang masyadong record tungkol kay Luke, yan lang talaga ang pwede nating basehan na talagang Gentile siya. Okay? Although sa Antioch siya pinanganak, under the Roman Empire, pero Syria yon, so hindi talaga siya part doon sa Jewish, pero yung ito talaga yung niya, ang basis, no, ng kanyang pagka-Gentile. Kasi may mga scholars na nagsasabi, nung bumalik ulit si Paul sa Jerusalem, dapat daw hindi kasama si Luke sa loob ng place of worship nila. Synagogue. Kasi hindi pwedeng pumasok ang Gentile sa loob ng synagogue. Iyon ang mga ibang interpretation ng scholars. Pero based dito, talagang Gentile siya. Okay? Hindi, wag na nating kung Gentile siya o Jew. Okay? It's been approved, no, na yun ang kanyang So, just like us, Luke is not a part of the chosen people, but God saved him to use him mightily. Okay? Conclusion. Thank God for friends
and companion in the Lord like Luke, no? Who can be depend upon and stand with you through hard times as well as good. Luke was such a friend. We like to think that the loving, caring, faithful Luke was with the great apostle walking by his side until the place of execution. Sinamahan niya si Paul hanggang sa execution. Siguro pati siya rin ang nag-aayos ng katawan. Kasi siya lang ang that time kasi, yung pinakita ni Pastor, kondisyon ng mga Kristiyano that time, yung pinapakain na sa leon, iyan na yun. Diyan na yun. Yung part ng ini-execute na sila lahat. So, si Luke, merong siyang parang special privilege na binigay ng Panginoon na nakakulong si Paul, pero siya hindi nakakulong. Pero kasama siya. Di ba? Parang malaking pribileyo niya na kasama siya sa gospel pero hindi siya nakakulong. Hindi siya nakakulong. Before ending yung may kwento ako. Just to put the point na meron sa Middle East, merong slave. Ang trabaho niya is to fetch water. Water bearer. Okay. Dahil mas mahal ang tubig sa Middle East kaysa sa gasolina. Blessed tayo, di ba? Mas marami tayong tubig. Mas mahal ang tubig sa Middle East kaysa sa gasolina. Ang tubig, talagang wells ang doon. Hindi katulad ngayon, na sila mga rich boy, mga doon So, nagkakarga siya ng tubig, aalis siya ng madaling araw pa. Malayo yung well. So, from the house, dala-dala niya yung dalawang jar. Meron siyang pangkarga, dala-dala niya yung 2 jar. Kukuha siya ng tubig, tapos pupunta siya ng bahay, lalagay niya doon sa lalagyan, yung malaking lalagyan na, parang reservoir. Tapos balik siya ulit, kukuha na naman siya ng tubig, tapos balik na naman siya ulit. Ang idea niya, pag ginawa ko to ng maganda, no, mapopromote ako ng boss ko. Magiging, siguro, tagapag kwenta ng mga binili, yung mga gano'n na, no? So, araw-araw, yun ang trabaho niya. Kukuha siya ng galing sa bahay, kukuha siya ng tubig, tapos ibabalik niya ulit. Na, lalagay niya. Tapos balik siya ulit. Merong isang, siguro, 20 years have passed. Yung pa rin ang trabaho niya. Okay. Meron siya na nakakasalubong palaging isang lalaki din na papasok naman siya sa trabaho. Sabi sa kanya, nung isang beses, hinintuan na siya. Sabi, alam mo, palagi tayo nagkakasalubong. Pero hindi ko talaga maintindihan yung ginagawa mo, sabi niya. Yung isang jar mo, matino. Pero yung isang jar mo, may mga crack, may mga lamat. Na, at yung lamat na yun, hanggang dumating ka dun sa bahay na ninyo, halos wala nang laman. Halos wala nang laman. Tapos babalik ka ulit, kukunin mo na naman. Sabi niya, alam mo, nung nag-uumpisa ako dito, ayoko talaga itong trabaho na to. Sabi niya, ayoko to. Dahil pag mainit na yung araw, talagang mainit na talaga maglakad. Okay? Pero sabi niya, dahil dito sa mga, sa isang jar ko na may crack, kahit pa paano nahuhulog-hulog yung tubig. Sa araw-araw niya ginagawa nun, nagkaroon na ng garden. Sa side ng road. Nadiligan yun di ba? Nagkaroon na ng garden.
both side, ano na eh, sabi niya, dahil to sa crack na vessel, yung crack na jar na dala niya. So, yung point is, tayo yung mga crack jars din ng Panginoon. Okay? Hindi tayo perfect. Marami tayong pagkukulang, marami tayong mga cracks sa buhay. Pero ginagamit ng Panginoon yung mga crack jars to be a blessing. Okay? Kaya nagkaroon ng garden doon dahil doon sa crack jars. Kaya, we too, sabi, must prayerfully and faithfully fulfill the purpose of our lives so we can leave a legacy. A legacy. Yung katulad kay Luke, hanggang ngayon, nabe-benefit pa tayo doon sa faithfulness niya. A legacy for the glory of our Lord Jesus Christ. Ginagamit tayo ng Panginoon. Let us surrender ourselves na paggamit tayo. God uses crack jars. Okay? Let's pray. Lord, marami po salamat, O Lord God. Thank you, Lord. Lord, use us, O Lord God, for your glory, O Lord. Alam namin, Lord, we don't have much. But what we have, O Lord God, is enough for you, Lord, to bless us and bless other people, O Lord God, through our lives. Maraming salamat, O Lord God, for the life of Paul and Luke, O Lord God, na naging faithful to their calling and live a life of glory, O Lord God, for your name. Maraming salamat, O Lord God. And let us be faithful also, O Lord God, sa aming calling. Thank you, O Lord God, na kayo, Lord, ang gagawa sa buhay namin, O Lord God. Na mas marami pa, Lord, makakarinig ng mabuting balita at mas marami pa, Lord, ang makaka-experience, O Lord God, ng close relationship with you, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.